Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasama niya nag-isang liga ng katotohanan. Darito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Makisaksi, drug test para sa lahat ng empleyado ng gobyerno isinusulong. Senador Tito Soto nauna na. Ilan pang senador at kongresista payag sumunod. Nakakulong na si Ilocos Sur Congressman Ronald Singson, pwede raw magalok ng 1 to 5 million Hong Kong dollars sa Hong Kong High Court para makapagpiyansa ayon sa isang eksperto. Staff ni Singson sa Kamara, tuloy lang sa trabaho. Sa unang araw ng kanyang paglaya, dating Marine Colonel Ariel Curubin nagsimba at sinundo ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Ilang opisyal ng Philippine Marines ang daraw ibunyag ang nalalaman sa umunoy dayaan ng 2004 elections. Halos 300 metriko tonelada ng bigas nabulok na sa mga warehouse ng NFA. Pero sa kabila ng oversupply, halos 200,000 tonelada ng bigas paparating pa sa bansa. Tatlong opisyal na bumubuo sa communications group ni Pangulong Noynoy Aquino magkakasamang humarap sa media. Halos 30 tuko na ibebenta raw sa Malaysia nasabat sa piyer sa Zamboanga City. Patawat ng Peru na gawa sa tsokolate ibinida sa pagdiriwang ng kanilang Independence Day. Drug testing para sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Yan po ang tinutulak ni Senador Tito Soto kasunod ng pagkaka-aresto kay Congressman Ronald Singson sa Hong Kong para sa kasong drug trafficking. Katunayan, nauna na ngang magpa-drug test si Soto. Kinagat naman ng ilang senador at kongresista ang hamong ito. Saksi si Lia Manyala. Voluntaryo nagpa-drug test kanina sa PIDEA si Senador Tito Soto. Pagpapakita raw ng magandang ehemplo para voluntaryo ring sumailalim sa drug test ang lahat ng empleyado ng gobyerno. Sinulatan na ng Senador ang Civil Service Commission para pangunahan ito. Baka merong magtanong, just to make sure that I have the moral ascendancy to say anything about it, I had myself drug tested that I have sent the Civil Service Commission for them to come up with a circular and include government offices in the drug-free workplace program. Si Soto ang author ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Naging chairman din siya ng Dangerous Drugs Board kung saan nagpatupad siya ng drug-free program para sa mga empleyado nito. Nitong July 11 lang, nahuli si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong na may bit-bit na 26.1 grams ng hinihinalang cocaine. Una nang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang sumailalim sa isang drug test ang mga kandidato bago nag-eleksyon. At ngayong tapos na ang election period, payag na raw ang ilang mambabatas na aming nakausap sa mungkahing drug test. Wala problema yun. Magandang ehemplo yung ginagawa niya. Yeah, that's fine. Maging ang mga taga-kamara, game din sa hamon ng senador. I can take a test anytime. Hindi lang dapat minsanan at voluntary. Ang tingin ko nga dapat compulsory every year. Magugunitang noong taong 2002 ay may natagpo ang maliit na pakete ng marijuana sa Senator's Lounge. Hanggang nitong 2008, batay sa datos ng PIDEA ay aabot sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang drug users. Mahigit kalahati raw sa mga ito ayon sa PIDEA ay lalaki at nasa edad 20 hanggang 29. Malaking bilang din daw ang tinatawag na polydrug users o hindi lang isang droga ang ginagamit at lulong na sa droga ng 6 na taon o higit pa. Pero ang pinakamalungkot sa usaping ito, sa milyon-milyong Pilipinong humihit-hit ng droga, wala pang 1% ang sumasailalim sa rehab. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Non-bailable ang kasong drug trafficking ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson. Pero ayon sa isang eksperto, pwede raw mag-alok ng hanggang 5 million Hong Kong dollars ang kongresista sa Hong Kong High Court para makapagpiyansa. Saksi si Mark Salazar. Kung paano tatratuhin ng Hong Kong ang isang Congressman Ronald Singson ang isa ngayon sa mga itinatanong. Sabi kasi ng Bureau of Immigration, umalis si Singson noong July 11. Hawak ang kanyang diplomatic passport.
Pero sa report ng Hong Kong Police sa ating DFA, ordinaryong green passport lamang ang gamit ni Singson. Kaya naman wala siyang diplomatic immunity para maligtasan ang kasong drug trafficking. Na-establish namin na si Mr. Ronald Singson nung pumasok siya sa Hong Kong ay nagdala or gumagamit ng regular passport. Katulad po ng passport na ginagamit po ng karamihan sa ating mga kababayan. Hindi po red or official passport, hindi po diplomatic or blue passport. Paglilinaw ng DFA, maaari lang gamitin ng official passport o yung kulay red at diplomatic passport na kulay blue kung opisyal ang lakad ni Singson. Sa charge sheet ni Singson, nakasaad na inaresto siya para sa paglabag ng Dangerous Drugs Ordinance ng Hong Kong matapos mahulihan sa Hong Kong International Airport ng 26.1 grams ng hinihinalang cocaine at 2 tableta ng Valium noong July 11. Sa Section 4 ng Dangerous Drugs Ordinance ng Hong Kong, ipinagbabawal ang pagpasok ng iligal na droga sa Hong Kong. Ang pinakamalaking parusa na pwedeng ipataw sa isang napatunayang drug trafficker ay habang buhay na pagkakakulong at multang 5 million Hong Kong dollars o katumbas na mahigit 29 million pesos. Pero dahil 26.1 grams lang ng hinihinalang cocaine ang nakuha sa kongresista, ayon kay Odi Lai, Pinoy na barrister at eksperto sa drug-related cases sa Hong Kong, 5 hanggang 8 taong pagkakakulong lang ang parusang posibleng ipataw kay Singson kapag napatunayang may paglabag. He can post a bail. It's possible. It's a long shot though. Number one, this is a congressman of the Philippines. Sa ngayon, sinusuri na ang mga drogang nakuha kay Singson ng isang government chemical laboratory sa Hong Kong. 6 hanggang 8 linggo ang kailangan para makumpirma ang bigat ng drogang nasabat upang malaman kung drug possession o drug trafficking ba ang kaso. Di umano, yung droga ay nasa hand carry luggage niya at saka nasa kanyang pantalon. Sa August 19, unang haharap sa District Court si Singson. Kung gusto niyang mahatulan na agad sa araw na yon, pwede na siya maghain ng guilty plea. Kung not guilty ang kanyang plea, sasailalim siya sa court hearing na maaaring umabot ng 6 hanggang 8 buwan. Pero mungkahin ni Lai, pwede raw dumiretso si Singson sa High Court ng Hong Kong at mag-alok ng 1 to 5 million Hong Kong dollars para makapagpiyansa. Kaso malabo raw paboran ang turistang wala namang pamilya at economic ties sa Hong Kong. Ako, si Mike Salazar, ang inyong saksi. Business as usual naman ang mga tauhan ni Congressman Ronald Singson sa Kamara sa kabila ng kasong kinakaharap ng kanilang boss sa Hong Kong. Saksi si Ivan Mayrina. Kahit tila nangungulila sa kanilang boss lalo't nagbukas na ang 15th Congress, business as usual ang staff ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa kanilang opisina sa Kamara. Hindi pa raw nila ito nakakausap mula ng maaresto sa Hong Kong, pero tiwala silang makababalik ito para personal na sagutin ang mga pangyayari. Second term na ni Kong, so noon pa naman talagang instruction ni Kong yan, pag may mga request, in-action na talaga namin yan. Ayon sa liderato ng Kamara, wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa kampo ni Singson mula nang maaresto ito noong July 11 sa Hong Kong. Gayunman, pakiusap ni House Speaker Sonny Belmonte, huwag daw muna sanang agad husgahan ang kanilang kabaro. Let us give Congressman Singson the benefit of the doubt. We have not actually named members of the various committees, including the Committee on Ethics, which would have jurisdiction over any complaints, if any, which may be lodged against any member. Napaulat na papunta si Singson sa Macau nang madakip sa Hong Kong, pero walang makapagsabi kung sino ang kanyang kasama noon. Maging ang mga taga Channel V kung saan isa si Singson sa mga may-ari, wala raw ideya kung sino ang kasama ng kongresista nang umalis ng bansa. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nag-iabala naman si dating Marine Colonel Ariel Querubin sa unang araw ng kanyang kalayaan. Bukod sa pagsimba kasama ang kanyang may bahay, sinunduri niya ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Saksi si June Veneracion. Ibang-iba ang ngiti ni dating Marine Colonel Ariel Querubin paglabas ng kulungan eksaktong alas 12 ng tanghali. Sinalubong siya ng kanyang asawa. Pinagkalooban ng Provisional Liberty ang Medal of Valor awardee sa bisa ng utos ni AFP Chief of Staff, General Ricardo David. I would like to thank the AFP leadership for taking this initiative in offering the olive branch. Itinalaga bilang custodial officer ni Querubin ang kanyang kaibigan na si Brigadier General Reynaldo Ordonez. Ang task ko ay to secure the person
Two is to make sure that he attends all the yung mga court martial or mga court hearings na dapat na-attendan niya. Kasunod ng paglaya sa isang simbahan sa loob ng Camp Aguinaldo, dumiretso ang mag-asawang Quirubin. Naging emosyonal ang dalawa, makaraang magkomunyon. February 2006, nang pangunahan ni Quirubin ang tinaguriang Marine Standoff sa Fort Bonifacio. Nakulong at nakasuhan siya ng attempted mutiny. Ang pandaraya umano ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2004 elections ang dahilan ng kanyang ginawa. Habang nakakulong, tumakbo siyang senador itong May election sa ilalim ng Partido Nasyonalista, pero hindi siya pinalad. Si Quirubin ang pinakahuling pinalaya sa 28 opisyal na nakulong kaugnay ng Marine Standoff. Wala raw siyang pinagsisisihan, kaya kung kakailanganin, tatayo raw muli si Quirubin para labanan ng kamali.